do you think is easier, to fall in love or to stay in love? Ano po sa tingin nyo ang mas madaling gawin? Ang mahulog ang iyong loob sa isang tao o manatili kang nagmamahal, umiibig sa isang tao? Alam natin ang sagot dyan. Falling in love is easy. Gusto nyong mahulog ang loob ng iba sa inyo? Bilhan mo siya ng paborito niyang pagkain. Suyuin mo siya. Araw-araw bisitahin mo siya. Gusto nyo agad pa mahulog ang loob ng isang tao sa'yo? Bigyan nyo ng pera. Amen? Ay! Mai-in love sa'yo agad yan. Falling in love requires no decision. It does not need any effort. It just needs feelings. What is difficult is staying in love. Mahirap ang nananatili, nagmamahal at umiibig. Because staying in love requires decision, daily choice. To be faithful, true love needs sacrifice. And real love, true love is more than feelings. Ang totoong pagmamahal, hindi po ba yung nagmamahal ka kahit na hindi na kamahal-mahal ang iyong minamahal? Ang totoong pagmamahal ay yung nagiging mabait ka kahit na masama yung iniibig mo sa iyo. Ang totoong pagmamahal ay yung mabuti ka kahit na hindi sila mabuti sa iyo. Mag-ingat po kayo pag kayo ay nahuhulog sa pagmamahal sa isang tao. It is not good to fall in love. Why is that? Because whenever you fall, you get hurt. Amen? Wala pang nahuhulog hindi nasasaktan. Pag nahulog ka, siguradong mapipilay ka, magkakaroon ka ng pasa, masusugat ka, nag-uumpisa ka palang magmahal, saktan ka na. Paano ka makakapagpatuloy sa iyong pagmamahal kung meron ka na agad problema? Alam ko po, pag nagmamahal ka, nasasaktan ka din. Pero ibang kwento yan. Hindi natin mapaghihiwalay ang pagmamahal sa sakit. Walang nagmamahal ang hindi nahihirapan. Sigurado pag ikaw ay nagmahal, mayroong mga pagsupok. Pero yung tunay na nagmamahal, kahit na nasasaktan, masaya. Amen? Ang tunay na nagmamahal, kahit na may pinagdadaanan na problema, payapa sa kanyang pagbibigay sa kanyang sarili. Pero yan ang tanong, paano tayo magpapatuloy na nagmamahal kahit na napakahirap, kahit na napakasakit, kahit na napakabigat? I think we should answer that. How can we stay in love even if it has become very difficult for us? Paano ka mananatiling nagmamahal kahit na malayong yung minamahal? Mamahalin mo pa rin ba siya kahit na iba na ang kanyang minamahal? Magmamahal ka pa rin ba kahit na sinusungitan ka, tinatarayan ka? Magmamahal ka pa rin ba kahit na nag-iba na ang ugali ng iyong minamahal, hindi mo na siya makilala? At makakapagmahal ka pa rin ba kahit na nagkasakit na ang iyong minamahal at wala na siyang lakas, nanghihina na siya? Paano ka mananatiling umiibig sa gitna ng pagsubok at ng problema? Tatlong bagay po ang gusto kong tandaan niyo, mga kapatid. First, try to see the good always. Kung makikita mo yung mabuti dyan sa iyong minamahal, magpapatuloy ka, naiibigin siya at mamahalin siya kahit na napakahirap na. Kung palagi mong nakikita na tumutulo ang iyong bahay, siguradong magsasawa ka, maghahanap ka ng ibang titirhan. Pero kung maaalala mo na kahit na tumutulo ang iyong bahay, yan ay minahal ng iyong mga magulang, pinamana sa iyo, bebenta mo pa ba? Iiwan mo pa ba? Di ba hindi? Bakit po pagdating sa ating mga alaga, kung minsan wala din sa mood? Kung meron kang alagang aso o pusa, kinakagat ka minsan, kinakamot ka minsan, pero okay lang sa'yo. Bakit hindi mo ipamigay? Bakit hindi mo nalang patayin? Minsan nagiging pasaway ang iyong alaga. Kasi kahit na nangangagat at nangangamot, ang cute-cute pa rin ang alaga mo. Nakikita mo yung ganda ng iyong alaga. Bakit nagsasawa ang iba sa atin
sa pag-ibig. Kasi palaging inaalala yung masamang ginawa sa kanila. Hanggang hindi mo nakikita yung mabuti dyan sa iyong minamahal, magsasawa ka sa iyong pagmamahal sa Kanya. Bakit ang Diyos hindi nagsasawang nagmamahal? Because God always tries to clean our sins. He blots away our iniquities, our misgivings. Dahil palagi tayong nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagpapatawad, kaya niya tayong mahalin. Palaging naaalala ng Diyos nung sinauna, nung ginawa niyang tao, anong sinabi niya? Very good. Mga kapatid, huwag mong titignan yung masama na ginagawa ng iyong minamahal. Oo, sige, ituwid mo. Oo, sige, pangaralan mo. Pero sana, wag naman balutin ng iyong sama ng loob ang iyong pag-ibig sa Kanya. If you want to stay in love, please keep on looking at what is good. Pero pangalawa, love yourself. Mahalin mo ang iyong sarili. Minsan meron tayong tendency na pagmahal natin ang isang tao, inuubos natin ang ating sarili sa pagbibigay, pag-aalay sa Kanya. Hindi po ba? Dahil wala ka nang tinira sa iyong sarili, diyan ka napapagod, diyan ka nagsasawa, diyan ka nangangawit. Ano ang utos ng ating Panginoon? Love your neighbor as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Tandaan po natin na hindi ka makakapagmahal sa iba kung hindi mo unang mamahalin ang iyong sarili. How you love yourself will be mirrored with how you love or treat the other. Kung kinamumuhian mo ang iyong sarili, ayaw mo ang iyong sarili, siguradong kamumuhian mo ang ibang tao. Kung pabaya ka sa iyong sarili, hindi mo maingat-ingatan ang iyong pangangatawan, paano mo iingatan ang iba? Siguradong mapapabayaan mo din ang iba. Kung pangit ka magsalita sa iyong sarili, pakinggan niyo po yung mga sinasabi niyo sa inyong mga isip. Paano ka makakapagsalita ng mabuti at maganda sa iba? You cannot give what you do not have. Amen? Make yourself happy, then you can make others happy. Be kind to yourself, and then you can be kind to others. Love yourself. Then it is only then that you can truly love the other. We stay in love when we first love ourselves. Hindi ka makakapagpuno sa iba kung hindi mo muna pinuno ang iyong sarili. Ang ating Panginoon, sabi ni San Pablo, inubos niya ang kanyang sarili. Jesus emptied Himself. But how can you empty yourself if you are not filled? Amen? Paano ka makakapagbigay sa iba kung ikaw mismo ay hindi nabigyan? Pangatlo at kahuli-hulihan, connect with the Lord. Umugnay kayo sa Diyos, ang Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Ito lang po yung napansin ko. Karamihan sa mga nagkakaroon na problema sa kanilang relasyon, nagkukulang po sa pagdarasal. Maaaring yung babae, matibay ang kanyang pananampalataya, nagsisimba. Pero yung asawa niya, hindi nagdarasal, hindi nagsisimba. Pero din, mag-asawa, nagsisimba, nagdarasal. Pero bakit nag-aaway? Kasi malayo ang kanilang puso at isip sa Diyos. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin pag ikaw ay pumasok sa simbahan, malapit sa altar ng Diyos, na ikaw ay talagang malapit na sa Panginoon. Kung malayo naman ang iyong isip at puso sa Diyos, wala ding kwenta, wala ding halaga. Mananatili tayong umiibig kung nakaugnay tayo sa Diyos, dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas para manatili at magpatuloy sa ating pag-ibig. Jesus is giving us an example on how to truly love, on how to continue loving in the midst of our pains, challenges, and burdens. Ang kasabihan nga, si Jesus ay nanatiling nakapako sa krus. Hindi dahil mayroong mga pako doon. Siya'y nanatili sa krus dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Remember that, my dear friends, it is not the nails that held Jesus on the cross, but it is His love for us that He remained there on the cross.
Bakit nananatili ka pa rin, umiibig at nagmamahal, kahit na nasaktan ka, kahit na nabibigatan ka, kahit na nagsasawa ka, dahil sinusundan mo ang halimbawa ni Kristo. Sana si Kristo ang maging inspirasyon, manatili pa rin na nagmamahal kahit na nasasaktan ka, nabibigatan ka, at nagsasawa ka na. Without God, you will fall out of love. Kung ang dahilan na lang kaya mahal mo ang iyong asawa ay dahil sa mga bata, mabuti at maganda. Pero sana dagdagan mo, nagpatulong ka sa Diyos. Kaya kayo pong mga mag-asawa na nagkakalabuan na, please try your best. Go back to the church. Kneel down, pray, give your heart to God. Hindi po sapat na ibigay nyo yung puso nyo dyan sa minamahal nyo. Bigay nyo ang puso nyo sa Diyos. Bakit? Anong gagawin ng Diyos yan? Papalitan niya yung pusong sugatan. Papalitan niya yung pusong mahina. Papalitan niya yung pusong nagsasawa. Isang malinis at bagong puso na makakapagmahal muli. Amen? Ang pananampalataya siyang makakapagpalakas ng ating pagmamahal.